draft report, sir. Pinakakasuhan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na sangkot umano sa flood control scandal. Kabilang dito sina Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero. Inihayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na nakabuo na ang komite ng draft partial report na nagre-rekomenda ng paghahain ng kaso laban sa ilang mambabatas at dating opisyal kaugnay ng issue sa flood control projects. Batay sa partial committee report, kabilang sa mga inirekomendang kasuhan ay sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Cheese Escudero, dating Senator Bong Revilla, Congressman Saldico, pati na si former Representative Mitch Cahayon Uy. Kabilang sa mga posibleng kaso sa kanila ay plunder, direct bribery, malversation of public funds at mga paglabag sa anti-graft at ethics law. Ayon kay Lacson, ang nasabing ulat ay draft partial report pa lamang at hindi pa opisyal. Sa kasalukuyan, 4 pa lang ang lumalagda rito at kailangan ng hindi bababa sa 11 pirma upang maiharap ito sa plenaryo ng Senado. Eto naman ang naging reaksyon ni Senator Joel Villanueva nang tanungin ang kanyang reaksyon dahil nasama siya sa mga inirekomendang kasuhan sa draft at partial Blue Ribbon Committee report. Tinanong ng senador kung iisang tao lamang ba ang kumakatawan sa komite. Who is the Blue Ribbon? Is it just one person? Ani Villanueva. Sir, sa draft report, sir. Sir, it's just a draft yet. Draft pa lang. Matatandaang nauna nang kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson na irerekomenda ng komite ang paghahain ng graft at plunder charges laban sa ilang mambabatas na umano'y nasasangkot sa issue, kabilang si Villanueva. Ngunit matapos lumabas ang balita, binawi ni na Senate Majority Leader Mig Zubiri, Deputy Majority Leader JV Ejercito at Finance Committee Chair Win Gatchalian ang kanilang pirma sa draft committee report ng Senate Blue Ribbon kaugnay ng maanumalyang flood control project. Sa liham na ipinadala nila kay Lacson, pinapaalam ng mamambabatas na may mga amendments pang isinasagawa sa nasabing ulat. Ayon sa kanila, lalagdan na lamang sila kapag nasa pinal na ang committee report upang matiyak na kumpleto at maayos ang mga nilalaman nito. Papanindigan ko yun. No, while the committee report or the draft committee report was prepared by my staff under the guidance of the General Counsel, Attorney Gerard Mosquera, who used to be Deputy Ombudsman for Luzon and dating special, very competent. And while sila yung nagawa, kasi lawyer sa mga gagawa niyan, I will take full responsibility sa content. Last night, while I was meeting, because diniscuss mga with the staff, binisita kami ni Senate President Soto and he also included his input which we accepted because ang concern nga yung mga personalities na may mention yun ang naging problema. Opo. Now I respect the opinion or opinions of my colleagues in this regard. So if I'm not able to gather or secure 11 signatures, then there will be no committee report. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, may isa pang magandang balita na lumabas ngayong hapon. Mga kabunyog, mga kababayan, ito pag-usapan natin. O ito, matindi rin talaga itong si Senador Ping Lacson, mga kabunyog, mga kababayan, Ano yan, si Senador Ping Lacson, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. O ngayon, naglabas ngayon, kahit partial pa lang, ibig sabihin hindi pa buo. Pero sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na inilabas ngayon, inilabas ni Senador Ping Lacson, talagang lantarang sinabi sa report ng Blue Ribbon na nire-recommenda nitong kasuhan si Senador Cheese Escudero, si Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, at ang iba pa. Ang iba pa na yan, siyempre si Saldico, si Bong Revilla, si Lamani Bunuan, pero ang matindi itong tatlo. Imagine niyo mga kabunyog, Blue Ribbon ng Senado magre-rekomenda na kapwa mo senador kasuhan. Mabigat yan.
Mabigat yan. Kumbaga, talagang pinaninindigan ni Senador Ping Lacson na siya bilang chairman ng Blue Ribbon, wala siyang papalibrehin. Kahit pakapwa niya senador yan. Kung mayroong ebidensya at testigo, ire-recommenda nilang kasuhan yan. Ito na. Kaya siguro nagmamaniubra ang mga minorya. Diba balitang-balita na nagmamaniubra yung minorya palitan si Senate President Soto? Siyempre, pag napalitan si Senate President Soto, mapapalitan ng Blue Ribbon, makababalik si Marcoleta. Pag nakabalik si Marcoleta, wala, hindi na makakasuhan tong mga to. Kaya ang maganda ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon ay kasuhan si Escudero, si Villanueva, si Jingo Estrada at ang iba pa. Kumbaga, mahirap mabigat yan kasi imagine niyo, Senate Blue Ribbon yan. Isang komite ng Senado. Tapos ang rekomendasyon, kasuhan ang kapwa mo senador? Di ba mabigat yan? Pero wala Talagang nakita ng Blue Ribbon sa pangunguna ni Senador Ping Lacson na mayroon ngang matibay na testigo at ebidensya sa mga ito, kaya dapat kasuhan. Yan ang rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman. Nakasuhan itong mga ito. Mga kabunyog. Hindi tulad nung pinagmamalaki nila Amy Marcos at ni Marcoleta nung nagkaroon sila ng minority report, hindi nila rekomendang kasuhan, hindi nilang nirekomendang kasuhan, wala daw ebidensyang para kasuhan, si Jinggoy at saka si Escudero, sus naman. Naalala nyo yun mga kabunyog, mga kababayan? Nung nag-press con si Amy Marcos at si Marcoleta, ang rekomendasyon nila sa minority, hindi dapat kasuhan si Chis Escudero at saka si Jingo Estrada kasi wala naman daw sapat na ebidensya. Pero hindi. Yung totoong Blue Ribbon, yung kasing sa minority report, hindi naman report ng Blue Ribbon yun. Pero ito talagang report ng Blue Ribbon. Iniikot na sa mga senador na miyembro ng Blue Ribbon ang pagpapapirma. Kapag napirmahan na yan, ilalabas na nila yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya saludo talaga tayo kay Ping Lacson. Saludo tayo kay Ping Lacson kasi kahit mga kapwa niya senador, talagang nakalagay sa rekomendasyon, kasuhan. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Siguro natutunugan nila Chis yan, nila Villanueva, nila Estrada, natutunugan nila na mukhang talagang hindi magbabago ng tindig sila Senador Ping Lacson. Hanggat ang liderato ng Senado ay sila Soto at sila Lacson, talagang madidiin sila. Kaya nagmamaniobra sana itong minorya na matanggal si Lacson at saka si Soto. Inalok nila di umano si Loren Legarda. Inalok di umano nila si Loren Legarda. Yan ay pagtatapat ni Loren Legarda kila Soto. Nilapitan daw ni Cayetano at saka ni Amy Marcos si Loren. Ginamit na issue yung anak. Makakapayag ka ba na ang anak mo ay kakasuhan? Dapat maging Senate President ka na para hindi makasuhan ang anak mo. Yun daw yung ginamit na issue yung sa anak. Pero hindi pumayag si Loren. Loyal siya sa mayorya. Sa samahan nila Soto at Lacson. Kaya hindi tinanggap. Kaya yung maniubra ng minorya, kinakausap sana si Loren na ito na yung Senate President. Kaya ang kumausap daw si Amy Marcos at saka si Cayetano, hindi naman pumayag si Loren Legarda. Nakarating na kila Soto at saka kila Lacson. Sabi nila Lacson at sinila Soto, hindi naman nila madadala yan si Loren. Loyal daw yan sa majority, sa mayorya. Pero ang dito mga kabunyog, mukhang desperado na sila Chis Escudero, sila Jingo Estrada at Joel Villanueva. Gusto nilang mapalitan na ang liderato ng Senado para maprotektahan sila. Kasi nga, ito na umiikot na. Pinapapirmahan na ni Senador Ping Lacson yung report ng Blue Ribbon.
ilalabas na nila eh. Pero pinakita na yung laman. Pinakita na yung laman ng report. Itong tatlo nga, nirekomendang kasuhan. Hindi lang sila. Pati si Bong Revilla, si Bunuan, Saldico, pati yung mga kongresista at mga officials ng DPWH. Maraming listahan. Kaya lang, ang pangunahin doon, itong tatlo. So, ang nakakabilib dyan, mga kabunyog, imaginein mo, Senate Blue Ribbon, ibig sabihin, komite yan ng Senado. Tapos, ang head niyan, si Lacson. Ang mga members niyan, mga senador. Tapos, ang rekomendasyon mismo ng komite nila, kasuhan ang kapwa senador nila, di ba mabigat yun? Nahirap yun eh. Magre-rekomenda ka, nakasuhan ang kapwa senador mo. Kaya lang, kumbaga, walang samaan ng loob eh. Ang stand ni Senador Ping Lacson, wala tayong samaan ng loob, trabaho lang. Oh. Kaya, pilit sanang nagmamaniubra ang minority, ang minorya, para mapalitan ang liderato. Kasi pag napalitan yung liderato, mababago na rin ang Blue Ribbon. Si Marcoleta na uli ang hahawak. Pag si Marcoleta ang may hawak ng Blue Ribbon, alam na. Alam na. Ha? Oh. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan. Pero, ang maganda dito, hindi nagpapatinag sila Soto at Lacson. Kahit grabe ang mga maniobra kila Soto, kila Lacson, pinipilit na tanggalin, palitan bilang Senate President. At pag napalitan si Soto bilang Senate President, papalitan lang din ang chairman ng Blue Ribbon. Makakabalik si Marcoleta. Oh. Ang move sana ng kampo ng minorya, ibibigay kay Loren Legarda ang pagka-presidente ng Senado. Kasi si Loren, member ng majority. Bahagi ng mayorya si Loren Legarda. May siyam ngayon yung minorya, may siyam sila. O pag pumasok si Loren doon, lumipat si Loren, 10 na sila. O lilipat na rin yung magkapatid na Villar, si Mark at saka si Camille, didusi na. Kukumbinsihin nila ngayon si Jinggoy o kaya si Lito Lapid na lumipat din. 13 na sila. O kaya lang ang problema nila ito, wala si Bato. O, kulang pa sila ng isa. O, kaya hindi sila, tapos ito na nga, ang pinakamatindi nga, hindi nila nadala si Loren Legarda. Kasi ang stand ni Loren, sabi niya, ayaw niya, respetado niya ang liderato ni Soto at saka ni Lacson. Doon siya. Ayaw niyang sumama dito kila Aimee. Ang kumausap sana kay Loren, si Aimee at saka si Cayetano. Oh. Pero bakit nila ginagawa yan? Marami na yan, mga kabunyog. Gusto nilang magpalit ng liderato ng Senado para, una, mag-i-impeachment kay Sara. Mag-i-impeachment. Pag nakarating sa Senado ang impeachment, dapat ang Senate President kakampi nila, pro-Sara. Ay di ba yun yung sinabi ni Robin Padilla kanina? Sabi ni Robin Padilla, sasama siya sa pagpapalit ng liderato ng Senado dahil gusto niya ang mag-Senate President ng Senado ay pro-Sara. Kasi kailangan daw maprotektahan si Sara sa impeachment. Kaya lang, ang problema nila, yun na nga, ayaw pumayag ni Loren o hindi nila nadala si Loren. Ang palabas pa nga nila Cayetano at sa kanila Aimee Marcos, si Loren daw ang nag-alok. Parang si Loren yung lumapit sa kanila. Pero sabi ni Soto, baliktad daw. Sabi ni Lacson, ang kwento daw ni Loren, si Loren ang linapitan nila Aimee at ni Cayetano, yung dalawang kumausap. Kaya lang hindi pumayag si Loren Legarda. Kaya ang plano sana nila magpalit ng liderato ng Senado, dalawang purpose. Ang una, makaligtas itong tatlo, itong si Villanueva, Escudero at Estrada kasi kakasuhan na sila eh. Pangalawa, yung maging Senate President ay kakampi ni Sara para mapigil na naman ang impeachment katulad ng ginawa ni Chis Escudero noon. O, kaya lang, yun na nga, hindi nakumbinsi si Loren Legarda. Ang matindi pa dito, mga kabunyog, ang matindi pa dito, kahapon nagkaroon ng hearing ang
Department of Justice. Iba namang kaso yun, plunder yun. Ha? Ang kinakasuhan doon sa sa DOJ ng plunder, ito si Jinggoy. Si Jinggoy at saka si Revilla. Pagkatapos si Bunuan. Yung tatlo. Hindi sumipot si Estrada doon. Mayroon pa siyang pagkakataon sa February 12. 2 araw yan February 2 at 12. Pagkatapos niyan, magdidesisyon na ang DOJ kung kakasuhan sila Jinggoy. Kaya sinabi ko na ngayong February, makakasuhan na ito. Makakasuhan na ito si Jinggoy Villanueva. Baka mahuli-huli si Cheese. Kaya ito, mga kabunyog, maganda naman at ang Blue Ribbon, kahit grabe ang ginagawa kay Soto, hindi nagpapatinag si Soto. Saka si Lacson. Ngayon, sobrang binabasto si Soto. One Bull University daw, Itbulaga. Pero saludo tayo kasi matatag sila Soto at Lacson. Katulad niyan. Kung iba-iba maaalangan kasuhan ang kung iba-iba maaalangan magrekomenda na kasuhan ang kasamahan nila. Pero si Lacson dito hindi. Bilang Blue Ribbon Committee Chairman, kung ano yung lumabas sa investigasyon nila, yun ang rekomendasyon. Ano ang lumabas sa investigasyon nila? Sangkot nga sa mga anomalya itong si Villanueva, si Escudero at si Estrada. At ang iba pa. So anong rekomendasyon? Kasuhan. Ayan, mga kabunyog aabangan natin to sa susunod na mga araw. Mukhang magiging alam nyo, ay di ba sinabi ko, itong buwan ng Pebrero, grabe tayong aabangan. Yung impeachment ni PBBM, sa tingin ko matatapos na yan bukas. Papatayin na yan bukas ng mga kongresista. Sa sunod, ang gagawin na kasi ng mga kongresista, maghahanda na kay Sara. Doon sila pupukus kay Sara. Alam nila mabigat yung gagawin nila kay Sara Duterte na pagdinig Maraming ebidensya, maraming testigo doon kay Sara, kaya mahahabaan yun. Sa tingin ng mga kongresista, walang sufficiency in substance. Kaya ako nakikita ko bukas, pag nagbutuhan, patay na ang impeachment kay PBBM. Anong gagawin? Mga kalagitnaan ng February, magsishift na yan. Sara na. Yung Sara impeachment na ang pag-uusapan. Diyan yan matatagalan na. At darating yan. Pag nakalusot yan sa Kamara ang impeachment ni Sara, darating sa Senado. Kaya ang gusto ng mga Duterte, mapalitan na ang Senate President. Hindi lang yun dahil kay Sara, dahil din sa kanila dito sa tatlong ito. Siyempre, itong sila Villanueva, sila Estrada at sila Escudero. Alam nila na hanggat si Soto ang presidente, hindi nila kaya ito. Maraming beses na nilang sinisindak si Lacson, hindi naman nila nasisindak. Sinisindak ni Amy, sinisindak ni Marcoleta. Wala naman, hindi naman nagpapasindak si Lacson Pati nga si Pangilinan, umapalag na kay Marcoleta sa issue ng China. Kaya yung mga yabang nila Marcoleta, hindi umuubra. Lalo na dito sa susunod na mga araw. Itong susunod na mga araw, pag nakarating sa Senado ang impeachment ni Sara, yan, grabe yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi nga ni Robin Padilla, kailangang mapalitan daw ang Senate President. Dapat daw ang Senate President pro Sara. Ang problema, paano nila gagawin? Karamihan ng senador nananatili pa rin na kay Soto. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito? Mas malaki ang tsansa ngayon na ma-impeach si Sara. Bakit? Kasi itong tatlong ito, pag nakulong ito, hindi na sila makakaboto. Pag nakulong yung tatlo na yan, mababawas na yan sa boto ni Sara. Pag si Bato pa inaresto na, mababawas pa. Ilan na ang mababawas doon? 5 na lang ang natitira. 5 na lang ang natitira sa kanila. Sino yung 5? Si Padilla,
si Padilla, si Amy, si Marcoleta, Cayetano. Apat. Kasi ang posibleng mawala sa kanila na hindi na makakaboto, itong tatlo, si Villanueva, si Escudero, si Estrada. Pag hindi na nakaboto yan, bawas ng tatlo. Si Bato, nagtatago. Apat. 5 na lang ang natira sa kanila. 5 na lang. Amy, Bongo, Marcoleta, Cayetano. Sino pa bang panglima? Ha? Turuan nyo nga ako sino panglima kasi siyam yan eh. Sino bang nakalimutan ko? Amy, Marcoleta, Bongo, Cayetano. Sino pa ba? Kasi 5 ang ay kung hindi makakabuto itong tatlo. Plus si Bato, 4. Si Rubin, si Rubin daw. Hindi, si Pia, wala naman yan sa minorya. Si Padilla, tama, si Padilla. 5 ha. Padilla, Marcoleta, Cayetano, Amy, ano yan? Kaya, hindi, ang dalawang Cayetano, ang isa kasing Cayetano nasa mayorya. Babaliktad yan, hindi, si Jinggoy nga, hindi na makakaboto. Si Joel, hindi na makakaboto. Si Escudero, hindi na makakaboto. Pag wala sila, 5 na lang ang matitira. Pag 5 na lang ang natira, makukuha yung 2/3. Pag nagbutuhan, makukuha yung 2/3 sa mga senador. Kasi ang kailangan para makonvict si Sara, 2/3 eh. Kaya na, Kaya na. Kaya medyo mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, natataranta na ang kampo ng mga Duterte. Gusto nilang magpalit na talaga ng liderato ng Senado. Kasi nga, tingnan nyo naman ang report ng Blue Ribbon, kasuhan si Escudero, si Jinggoy, si Villanueva. Gusto nilang pigilan yan. Pagkatapos si Sara, i-impeach. Pag nakalusot sa Kamara, pupunta sa Senado. Pagdating sa Senado, ayan, baka makonvict na si Sara kasi malaki na ngayon ang mas marami na ngayong senador ang kontra kay Sara kaysa noon. Noon kasi ang mismong leadership ng Senado kakampi ni Sara, sila Chis. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, patuloy nating suportahan ang Blue Ribbon. Mabuti na lang ang Blue Ribbon, hindi natatakot. Kahit kapwa nila senador, nirekomendang kasuhan, matindi yan. Natatawa ako doon sa interview kay Senador Ping Lacson tungkol doon sa nag-leak na partial report ng Senate Blue Ribbon. Talagang ibinunyag na ni Lacson kung kanino galing yung leak. Saan galing yung leak? Kasi kumalat yung yung partial report ng Senate Blue Ribbon. Nakalabas sa media, kumalat sa social media. Kahit sa mainstream media, kumalat din ito. Ang laman pa naman ng report na yon ay sensitibo. Bakit sensitibo? Ang nakalagay doon, sino yung ire-rekomenda ng Senate Blue Ribbon na dapat kasuhan. Sino? Nakalagay doon. Dapat kasuhan sina Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, yun. Ay syempre, mga mga incumbent yun ng mga senador, kasama nila yun sa Senado. Tapos yung Senate Blue Ribbon mismo na isang komite ng Senado, magre-recommend na kasuhan yung kapwa nila senador. Tapos nag-leak yun. Yung ganong report nag-leak, hindi pa naman talagang may screenshot ng page number. Ngayon, biglang pinag-usapan yan sa social media at kahit sa mainstream media na nirekomenda sa partial report ng Senate Blue Ribbon, nakakasuhan sila Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva.
Yung iba pa, nirekomenda rin namang kasuhan, yung mga kongresista, yung mga officials ng DPWH, mga contractors. Pero siyempre, ang nakakuha doon ng atensyon, yung tungkol sa mga kasamahan nilang senador na nire-recommenda nilang kasuhan. Ngayon, kumalat yon. Actually, isa yon sa mga naging dahilan ng mangyayari sanang kudeta laban kay Senate President Tito Soto. Kasi siyempre, yung mga senador na yon na pinangalanan, sila Escudero, Jinggoy at saka si Villanueva, gagawin talaga nila ang lahat na mapalitan ang Senate President para mapalitan ang Blue Ribbon. Kasi hanggat si Lacson ang Blue Ribbon, ganun yung magkalalabasan ng mga na rekomendasyon. Kaya lumakas ngayon yung maniobra ng minorya na mapalitan na ang Senate President. Mainit na issue yung tungkol sa papalitan na ni Loren Legarda si Soto. Isa yun sa mga issue. Actually, isa yun sa nag-trigger yung sinasabing report ng Blue Ribbon na ilalabas na nakalagay doon na rekomendadong kasuhan sila Chis Escudero, Jinggoy at Villanueva. Kaya masyadong controversial yung report na yon. O ngayon, parang ang nasasala ngayon ganito. Totoo ba yung report na yon? At kung totoo yon, papanindigan ba yon ni Senador Ping Lacson? Paano kung kontra yung kanyang mga kasamahan? Itutuloy niya pa rin ba ito? At saka saan galing yung report na yon? Sa interview kay Senador Ping Lacson, sabi niya, nag-leak kasi yan galing sa opisina ni Senador Lapid. kaya nabanggit talaga si Lapid Lito Lapid. Sir, there was a document leak, may mga parang nanggaling sa office ni Senator Lapid. So, mamaya tatanungin ko bakit, kasi binigyan na namin kopya, yung mga nangyayari. And I'm sure na hindi magagaling yung link sa aking opisina because they were very careful in handling of the document kasi alam natin ano case yun. Doon daw hindi naman siyempre si Lito Lapid siguro yung nagbigay sa media. Kaya baka mga staff niya o may mga kaibigan siguro sa media or kung saan o nag-leak. Ay masyadong controversial nga yung laman nun. Pangalawa, hindi pa naman yun official. Ano pa lang yun? Partial report. May mga ano pa doon. May mga additional pang ilalagay, idadagdag. Kaya partial report nga lang. Ngayon, dahil lumabas na yung report na yan, ang sumunod na lumabas na report, may 3 senador na nag-withdraw ng kanilang pirma. Sila Villanueva, si Win Gatchalian, si Mig Subiri, si JB Ejercito. Ang paliwanag nila, bakit sila nag-withdraw? Kasi nga, hindi pa naman daw tapos, partial report. Tapusin na muna sa sila pipirma. Pero ang totoo dito, ang malamang na nangyari dyan, gumagapang na rin sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada na huwag namang permahan, huwag namang magrekomenda yung Blue Ribbon na sampahan sila ng kaso. Kaya isa nga yun sa naging nag-trigger yung issue na yan ng Blue Ribbon report na nag-leak. Yan yung isa sa mga nag-trigger na magpalit ng liderato ng Senado. Kasi syempre hindi na nagugustuhan ng nung mga senador. Bakit yung liderato mismo nila, sila Soto, sila Lacson, parang hindi sila pinoprotektahan. At tinatakot na rin ng mga senador. Malamang mayroon pa daw mga iimbestigahan. No? Baka abutin kayo, hindi lang kami. Siyempre, sa parte ng mga senador, gusto nila protektahan ang sarili nila. Si Soto naman sa si Lacson, ang sabi nga ni Senate President Pro Tempore Lacson, hindi non-negotiable yan. Talagang ilalabas niya daw yung report na yan. At ang rekomendasyon daw talaga nila, kasuhan, yung dapat kasuhan. Kasi, kung hindi nila i-recommenda yan, ang termino nga na ginamit ni Lacson, para naman daw silang ewan yan. Napakalinaw na, pinag-uusapan na sa publiko na may mga ebidensya nga, may mga testigo laban kay Villanueva, Jinggoy at saka kay Chis. Tapos hindi mo kakasuhan. Kumbaga, hindi daw pwede yan, sabi ni Lacson. Kung hindi na recommend, i-investigahan na nga.
Saan naman kami lulugar nun, di ba? Para naman kaming ewan. Ngayon, ang tanong na kasi, ano kasing nangyari? Saan ba galing yung leak na yan? Partial lang naman palang report yan at hindi pa official. Ay, sabi nga ni Lacson, sa opisina ni Lapid. Ngayon, paano daw nag-leak at bakit nag-leak? Sabi ni Lacson, tanungin nyo na lang siya. Tanungin lang daw si Lito Lapid. Eh si Lito Lapid pa naman, tahimik yun. Ha? Anyway, abangan natin sa mga susunod na araw. Anong mangyayari? Anong paliwanag ni Lito Lapid dyan? Hindi wala si Lito Lapid ka sa session sa Senado eh. Ha? Wala. Hindi natin nakita. Member siya ng majority, pero hindi siya nagpakita kan wala. Hindi natin alam kung bakit wala. Pero nalalagay siya ngayon sa kontrobersya kasi nga siya yung pinagmulan pala ng leak. Kaya ano na rin ito? Ito na ngayon ang mainit na issue. Yung bang report na yun ng Blue Ribbon matutuloy o hindi? Kailangan kasi ng 11 na pirma para mailabas yun eh. Kung walang makuhang 11 na pirma, hindi ilalabas ang Blue Ribbon report. Kasi ibig sabihin, walang nabuong Blue Ribbon report kasi hindi naman pinirmahan. Bakit 11? Kasi 20 daw ang member ng Blue Ribbon. 20. Kasama na yung mga ex-officio members. Eh syempre, kailangan may simple majority na pumirma. O ngayon, syempre hindi na pipirma dyan yung mga minorya tulad nila, member ng Blue Ribbon sila Marcoleta member din sila Amy Marcos. Hindi na pipirma yon. Pero ang inaasahan sana makapapirma ng 11 ng 11. O kaya lang yung sa 11 na yon, may tatlong ang nag-withdraw eh. Si Mig, si JB at saka si Win Gatchalian. Pero hindi pa naman daw ibig sabihin final yon. Ang sabi naman ni Lacson, nag-withdraw lang kasi gusto na muna nilang makita yung buong report. Saka sila pipirma. Hindi daw yung partial. Anyway, abangan natin kung ano. Kaya lang, talagang ini-insist ni Senate President Senate President Pro Tempore Lacson na non-negotiable nga. Hindi pwedeng hindi nila i-recommenda na kasuhan sila si Jinggoy at si Joel. Kasi yan na yung lumalabas sa investigasyon. Yan na rin yung pinag-uusapan sa mga sa grounds. O bakit hindi nila i-recommenda? Sabi nga ni Lacson, para naman silang ewan yan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.